Miss Jazz, ako si Mariel, 28 years old at kasalukuyang nakatira sa Quezon Province. May kinakasama ako, mas matanda naman siya sa akin ng 2 taon. Tawagin na lang natin siyang si Albert. 3 taon na kaming mag-live-in partner at balak na nga naming magpakasal at bumuo ng sarili naming pamilya. Ngunit ang lahat ng magandang plano namin sa aming pagsasama ay naudlot dahil sa isang pagkakamali. Bago ko isalaysay ang buong pangyayari, nais ko lang magpasalamat dahil napili ninyo ang storya kong ito para ibahagi sa mga tagapakinig. Miss Jazz, isa rin kasi ako sa mga masugid ninyong tagapakinig, lalo na tuwing oras ng pahinga pagkatapos ng mga gawaing bahay. Miss Jazz, noong magdadalawang taon na ang relasyon namin ni Albert bilang magkasintahan, ay nagpaalam na kami sa aming mga magulang na tumira sa iisang bubong. Dahil panatag naman na ang loob nila kay Albert, ay pumayag din sila. Nangupahan kami ng bahay sa Cavite, pero tumagal lang kami ng 2 taon doon nang biglang mag-demand ang may-ari na taasan ang upa namin sa bahay niya. Kaya bago matapos ang kontrata namin sa bahay, ay naghanap na kami agad ni Albert ng murang apartment sa Maynila. Pagkatapos ay nag-apply din kami ng trabaho bilang call center agent sa malapit lang na building doon. Bago umalis ay nag-resign kami pareho ni Albert sa dati naming pinagtatrabahuang kumpanya. Pagdating namin sa Maynila ay bumungad sa amin ang may-ari at saka kami inilibot sa lilipatan naming apartment. Sa online lang din namin nakita ang apartment na ito. Maliban sa mura na, maluwag at kompleto, ay napakalapit lang din ito sa building na papasukan naming trabaho ni Albert. Pero may isang bagay lang ang downside nito. May iba pa kaming kasama sa loob ng bahay. At dito namin nakilala si Erman. Nabanggit niyo ata na malapit lang dito ang papasukan ninyong trabaho? Opo. Actually, walking distance nga lang mula dito. That sounds good. Perfect talaga sa inyo ang lugar na ito. Kaya nga po, mabuti na nga lang at nakita namin to eh. Perfect timing. Albert, Mariel, siguro alam niyo nang may ka-share kayo dito sa bahay, hindi ba? Eto nga pala si Erman. Matagal na yan dito at mabait yan, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Ako nga pala si Albert. Nice meeting you, tol. Ito naman si Mariel, asawa ko. Hi, Erman baka mo? Nice meeting you. Oh, nice meeting you both and welcome. Siya sige, Erman, makisuyo lang ako sa iyo, iho. Tulungan mo itong mag-asawa na maging komportable dito sa bahay. Alam mo naman na ang pasikot-sikot dito. Bueno, ako'y may lalakarin pa. Nagkwentuhan muna kami ni na Albert at Herman habang umiinom ng iilang bote ng beer. Dito namin nalamang may asawa at anak pala si Herman. Nasa ibang bansa daw ang asawa niya na si Ruby, kaya naiwan sa pangangalaga niya ang anak niyang lalaki na si Ryan. Nang makaramdam na kami ng pagod at antok ni Albert, ay nagdesisyon na kaming magpahinga sa kwarto namin. Sakto namang oras na rin daw nang tapos ng school ng anak niya, kaya umalis na rin ito para pick-upin ang bata. Nung mag-Lunes ay nauna akong pumasok sa trabaho, samantala ay gabi naman ang kinuwang shift ni Albert. Mas malaki kasi ang sweldo na makukuha niya kapag graveyard shift at mapapabilis ang pag-iipon namin para sa kasal at bubuuin naming pamilya. Bago umalis ay inihahanda ko na ang mga kailangan at pagkain ni Albert sa bahay at trabaho.
Nagkikita naman kami sa hapon bago siya pumasok sa trabaho. Pero dahil madaling araw pa siya nakauuwi, madalas ay maaga rin akong natutulog. Isang araw ay bigla akong nagising nang marinig ko ang isang malakas na kalabog sa pinto. Si Albert, mukhang kauuwi niya lang. Sasalubungin ko na sana siya ng yakap at halik nang mapansin ko ang tila nakasimangot na ekspresyon niya sa mukha. Love, anong balita sa'yo? Mukhang malungkot ka. May nangyari ba? Tumawag sa akin si Mama. Si Bunsoy. May nakaalitan daw na tambay. Nasaksak niya nagbasag na bote. Ano? Paano yan? Makukulong ba siya? Nakablatter pa lang siya ngayon. Kailangan nga daw ng 50,000 pangpiyansa para hindi siya itutuloy sa kulungan. Love, alam kong kapatid mo yan. Pero kahit may hawak pa tayong ganung pera, hindi yata tama na tayo ang magbabayad para sa kasalanang hindi naman natin ginawa. Ano? So ano ibig mong sabihin? Napababayaan ko yung kapatid ko na mabubulok sa bilanggo? Naririnig mo ba sarili mo, ha? Love, hindi naman sa ganun. Tutulong pa rin naman tayo pero hindi natin kaya maglabas ng 50,000 ng isang bagsakan. Love, baka nakakalimutan mo. Nag-iipon din tayo para sa kasal at magiging pamilya natin, hindi ba? At isa pa, may mga magulang at kapatid ka pa naman. Pagtulong-tulungan natin lahat para hindi makulong si Bunso. Wala nga eh. Kaya nga sila sa akin lumapit dahil walang-wala rin sila. Ba't ba ako sinisigawan mo? Ba't parang kasalanan ko pa ha? Sino ba yung nakasaksak? Sino ba yung makukulong? Tutulong naman tayo pero wag naman sana iasa sa ating lahat. Nangangailangan din tayo. Bakit? Pag tayo bang may kailangan, may tumutulong ba sa atin? Wala, di ba? Pag nawalan ka ng trabaho, sino ba nagpapakain sa'yo? Sila ba? Hindi, di ba? Para sa'yo din naman lahat ng ginagawa at sinasabi ko. Ngayon kung ayaw mo akong pakinggan man lang, pues bahala ka sa buhay mo. Miss Chaz, nung segundong iyon ay dali-dali rin akong lumabas sa kwarto at nagpunta sa terrace para magpahangin. Sobrang bigat ng nararamdaman ko at halos nakalimutan ko nang malamig pala dito sa labas dahil madaling araw na at dahil sa suot kong manipis na nightgown. Tuloy-tuloy lang ako sa pag-iyak nang makita ko si Herman na lumalakad palapit sa akin. May dala siyang kumot at binalot ito sa buong katawan ko. Mukhang nagising din siya sa sigawan namin ni Albert kanina. Hindi siya umimik at hinayaan lang ako na tahimik na umiyak habang nakabaloktot sa upuan. Makalipas ang mahigit 1 oras ay hindi ko nakapansing nakatulog na pala ako. Miss Jez, nagising ako na masakit ang ulo at namumugto ang mga mata ko. Inikot ko ang paningin ko sa isang hindi pamilyar na kwarto kung saan ako natulog. Hindi ko maalala kung anong sumunod na nangyari kagabi, pero malinaw pa sa alaala ko ang pag-aaway namin ni Albert. Agad din akong bumangon at magtutungo na sana sa kwarto namin para silipin si Albert kung nandun pa siya, nang biglang magsalita si Herman na kasalukuyang nagluluto sa kusina. Kanina pa umalis si Albert, pero huwag kang mag-alala. Wala naman siyang dalang maleta kaya't magkikita at magkakausap pa rin kayo nun mamaya. 8:00 pa lang, halika. Sabayin mo ako mag-almusal. Salamat, Herman. At pasensya ka na dahil naistorbo namin kayo ng anak mo kagabi. Nasaan nga pala si Ryan? Ayos lang, tapos naman na yun. At sa pa, walang pakialam sa mundo ang anak kong yun sa sobrang himbing ng tulog nun. Paano pala ako napadpad sa kwarto nyo? At saka, ikaw, saan ka natulog kagabi? Di mo na ba naalala?
Nakatulog ka habang nakabaloktot sa upuan sa terrace, kaya binuhat na kita at dinala muna sa kwarto namin. Naisip kong kailangan yun ng space ni Albert kaya di kita dinala dun sa kanya. Ako naman dito na muna natulog sa sofa. Ah, ganun ba? Pasensya ka ulit ha. Saka salamat sa pag-asikaso. Pati almusal pinaganda mo pa ako. Dahil ilang buwan na kaming magkasama sa bahay ni Herman, kaya naman kampante na rin ako sa presensya niya. Natutuwa ako dahil walang tigil niya akong kinikwentuhan at pinapatawa. Pansamantala kong nakalimutan ang lahat ng nangyari sa amin ni Albert at nabaling ang atensyon ko kay Herman na walang sawa akong inaasikaso. Hindi na rin kami nagkikita at nagkakausap ni Albert dahil pag uwi niya sa madaling araw ay diretso na rin siyang natutulog at kinamagahan naman ay hindi ko na siya inaabala pagkagising ko para pumasok sa trabaho. Miss Jez, araw-araw, linggo-linggo ay naging ganoon ang setup namin ni Albert. Walang imikan, walang lambingan, wala lahat. Para tuloy kaming mag-housemate sa galawan naming dalawa. Alam kong hindi magandang pakinggan lalo na't galing sa isang babae na tulad ko. Pero Miss Jess, 28 anyos lang ako at may pangangailangan din. Aminado ko na hinahanap din ng katawan ko ang init ng pagmamahal mula sa isang lalaki. At napapansin ko na habang lumalayo si akin si Albert, ay siya namang paglalalapit ni Herman sa akin. Nung una hindi ko pa binibigyang mali siya ang ginagawa niya, pero nitong mga nakaraang araw ay napapansin ko ang pakikitungo niya sa akin. Madalas ay nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin ng malagkit, lalo na tuwing bagong ligo ako at nakasuot ng night dress sa gabi, o di kaya ay sa tuwing nakikita niya akong pawisan galing sa pagja-jogging sa labas, suot ng sports bra at leggings. Kung minsan naman ay sinasadya niyang magkadikit ang aming katawan pag nag-aasikaso sa kusina. Miss Jazz, hindi ko itatanggi na mas gwapo at mas matipuno ang katawan ni Herman kaysa sa nobyo kong si Albert. Hindi ko rin maiwasan na hindi isipin kung ano ang kayang gawin ni Herman pagdating sa bagay na iyon. Dahil sa tila malisyosang pakikitungo sa akin ni Herman, kung ano-ano na ang naglalaro sa isip ko. Miss Jazz, pilit kong tinitiis ang kumukulong pakiramdam sa loob ng katawan ko, pero talagang sinusubok ako ni Herman. At sa isang haplos, ay tuluyan na ring sumuko ang buong bataan. Ewan ko ba kung bakit, pero isang gabi noon at hirap na hirap akong makatulog. 12:00 na pero gising na gising pa rin ang diwa ko, kaya napagdesisyonan kong magtungo sa sala para manood ng TV. Nagustuhan ko naman ang palabas kaya interesado akong nanood dito. Maya-maya lang ay may narinig akong mga galaw sa kusina at doon ay nakita ko si Herman na umiinom ng tubig. Mahina lang naman ang TV at madilim ang buong bahay kaya siguro ay hindi rin siya makatulog. Di rin nagtagal ay lumapit si Herman sa akin at inabot ng isang tasa ng gatas at saka umupo sa tabi ko sa sofa na saktong may distansya lang sa pagitan namin. Anong ginagawa mo dito, Mariel? Ba't di ka pa natulog? I don't know. Nahirapan ako eh. Di ko alam bakit. Ikaw? May iniisip lang. Halata nga. Ano ba kasi iniisip mo? Ikaw? Bakit? Miss Jez, sa gulat ko ay hindi agad ako nakasagot sa sinabi ni Herman. Ang totoo,
Hindi na ako nagsalita pagkatapos noon at kunyari ay nag-focus na lang sa pinapanood ko. Hindi ko alam pero imbes na mainis o magalit ako sa sinabing iyon ni Erman, ay para bang nagustuhan ko pa ito. Nakakaramdam ako ng excitement dahilan para kumabog ng malakas ang dibdib ko. Pero alam kong mali. Dahil may kinakasama ako at magiging asawa ko sa nalalapit na panahon. Si Albert. Si Albert na wala namang ginawang mali o kataksilan sa relasyon namin. Habang ang isip ko ay kung saan-saan na nakararating, ang mata ko na may nakatuon lang sa pelikula. Bumalik ako bigla sa wisyo nang ma-realize ko ang mainit na eksenang pinapalabas sa TV. Lalong lumakas at bumilis ang kabog ng puso ko sa nasaksihan ko. Pakaramdam ko ay pinagpapawisan ako sa sobrang init. Nakaramdam ako ng pagkailang dahil alam kong katabi ko si Erman at 2 ruler lang ang pagitan namin. Dahan-dahan at pasikreto ko siyang sinulyapan sa gilid ng mga mata ko at nang lingunin ko siya, ay nakita ko ang malagkit at malisyosong tingin niya sa akin. Sa sobrang kaba ko ay napalunok na ako sa laway at kasabay ng paghinga ko ay mabilis namang lumapit si Erman sa akin. Miss Jez, nangyari sa gabing yun ang bagay na hindi dapat mangyari. Marahil ay dahil pareho kami ni Erman na matagal nang nangungulila sa pagmamahal ng mga asawa namin, ay buong puso naming pinaubaya ang mga sarili namin. At hindi lang isa, hindi lang 2 o 3, kundi maraming beses pang naulit yun. Oo, alam naming mali pero dahil sa sitwasyon namin ni Erman sa mga asawa namin, ay tila mas matimbang sa amin ngayon ang kaligayahan para sa sarili. Na ibibigay ni Erman ang pangangailangan ko at gayon din ako kay Erman. Habang nasa trabaho si Albert at tulog naman ang anak ni Erman na si Ryan, ay pasikreto naman kaming nagpapaligaya ni Erman sa loob ng bahay kung saan man kami maabutan. Ngunit sabi nga ng isang kasabihan, may katapusan ang lahat at lahat ng mali ay may kaakibat na parusa. Babe, hindi na naman ako makatulog. Samahan mo ako manood sa sofa, please. 2:00 na, baka abutan tayo mamaya ni Albert. Babe naman, sige na. Isa lang please. Mamaya pa namang 5:00 yun. Mag-overtime daw siya, sabi niya sa akin kanina. Sure ka dyan ah? O sige, tara sa sala. Naging routine na namin ni Erman ang magyaya sa isa't isa. Kung minsan ay sa banyo habang naliligo, o di kaya ay sa kusina habang nagluluto, maging sa kwarto namin ni Albert, o di kaya sa kwarto ni Erman habang tulog si Ryan. Yung mga bagay na hindi ko magawa kay Albert ay nagagawa namin ni Erman. Mga bagay na nakaka-excite at nakakadagdag ng thrill sa lahat ng ginagawa namin. Pero mauudlot ang lahat ng yun nang bumungad sa amin ang hindi namin pinaka-inaasahan. Anak ng... Ang baboy ninyo, Mariel. Gaano mo na ako katagal ginagago, ha? Albert? Albert, please, huwag kang mag-iskandalo ngayon, tulog ang mga kapitbahay. Tangina ninyo. Erman, may asawa at anak ka na, bro. Pasikreto mo pang tinutugang asawa ko. Albert, pwede ba? Magpatotoo ka nga na hindi pa nga kayo kasal niyan. Kung gusto mo pala siyang asawahin, edi sana noon mo pa tinali yan. O yan tuloy ngayon ang nangyari. Nagpatira sa iba. Oh, gago ka talaga. Albert, ano ba? Tama na, please. Pag-usap na lang tayong dalawa.
Ano ba bang pag-uusapan natin? Nakita ko na mismo yung kayo pa na pinaggagawa ninyo. Yan ba? Yan ba ang pinagkakabalan mo pag wala ako? Ayos. Ang sarap nga naman no? Dahil sa inang libog na yan, nakalimutan mo na atang pamilyado na yan. Oo. Oo, nakalimutan ko lahat yan. Nakalimutan ko na kasi kahit papaano si Erman napapasaya niya ako. Inaasikaso at binibigay yung pangangailangan ko bilang babae. Ikaw, anong ginawa mo ba sa akin simula nang mag-away tayo tungkol sa kapatid mo? Hindi mo nga ako iniimik. Mas malala pa tayo sa housemates lang. Ang inang yan. So si Erman nga ang tatay niyang dinadala mo. Hindi ba? Ano? Oh, nakita ko sa ilalim ng unan mo yung pregnancy test mo. Positive tol. Noong una sobrang saya ko pa. Pero nanahimik muna ako dahil naisip ko baka gusto mo lang akong supresahin, Mariel. Pero ngayon, malinaw na sa akin ng lahat. Ano bang pinagsasabi mo, Brad? Walang binanggit sa akin si Mariel. At di ko siya pwedeng mabuntis. Tragis, nag-ingat ako. Ano? Sa tingin mo ba, paano ba nabubuo ang isang bata? Natural. Nagpakasarap ka sa akin, gago ka ba? Anak ng putya naman yan, no, Mariel? Alam mong may isawatak na ako. Di ko sila pwedeng pabayaan. Akala ko ba iiwanan mo na asawa mo? Dahil may kabit din naman yun sa Canada na puti. Oo, pero nag-usap na kami tungkol dyan. Nagtitiis lang yun sa matandang asawa niya dun sa Canada para pagdating ng araw kami naman ng anak niya ang kukunin niya para mag-migrate dun. May plano kami at hindi ka kasama dun. Akala ko ba alam mo na yan? Nagpaparaos lang tayo, hindi ba? Kaya nga hindi mo pa rin iniiwanan si Albert ay iniintay mo lang kailan kayo ikakasal, hindi ba? Magkapal din ang mukha mong babae ka no? Wala ka bang konsensya? Pagkatapos mo kung pagtaksilan sa ibang lalaki, umaasa ka pang pakakasalan kita? Ano ako, tanga? O yan, harapin mo yung karma mo. Ngayon at ngayon din, aalis na ako at kailanman hindi mo na ako makikita. Miss Chaz, dumating nga ang araw na kinakatakutan ko. Ang iwan ako ni Albert at hindi panindigan ni Erman ang dinadala ko. 2 buwan na mula nang malaman kong buntis ako. Itinago ko muna ito sa sarili ko dahil sa takot na kung ano ang sunod na mangyayari. Bala ko sana na kung sakali man ay itatanggi at hindi panagutan ni Erma ng anak namin, ay si Albert na ang ituturo kong ama sa batang nasa sinapupunan ko. Pero nahuli kami sa akto at ang 2 lalaki sa buhay ko ay parehong lumayo at tuluyan akong iniwan. Miss Jazz, hindi rin nagtagal ay umuwi ako sa aming probinsya sa Quezon. Doon nalaman nila mama at papa ang kalagayan ko. Bagamat labis ang pagkadismaya nila, mas nangibabaw sa kanila ang awa para sa aming mag-ina. Ipinanganak ko ang isang magandang babaeng sanggol at pinangalanan siyang Ariel. Ariel dahil kabiyak ito ng pangalan ko at inspired din ito sa paborito kong Disney princess. 30 years old na ako ngayon at 2 taon na rin si Ariel. Kuwang-kuha niya ang mukha ng kanyang tatay. Alam kong darating ang araw na tatanungin niya rin ako kung sino at nasaan ang daddy niya. Pero sa totoo lang, hindi ko pa alam kung sasabihin ko ba ang totoo o ibabaon ko na lang sa limot ang lahat. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at umunawa sa aking storya. Sana ay maging aral sa inyo ang nangyari sa aking buhay at maging leksyon ang lahat ng ito. Gabay para piliin ninyo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin, kung ano ang tama at ano ang mali. Hanggang sa muli, ako po si Mariel at ito ang kwento ng aking buhay.